Babalikan ko po yung sitwasyon na ito nga, parang Korte Suprema, 'di ba, yung appeals chamber. Pag titingnan po natin dito sa korte natin or yung mga history, parang bihirang na babaliktad yung desisyon. Tinignan niyo rin po ba, may mga ganito bang kaparehong kaso sa ICC? Oo, pero hindi pa ako dun sa kumbaga batting average ng, sa appeals chamber kasi iba-iba naman 'yan, eh. Mm. Ang tiningnan pa na ko pa ay yung basis o yung punto ng interim release, ginrant na ba ito noon? Mm. May parang 5 o 6 na tao na ginranta na ang ICC ng interim release, oo. Pero ang kaso nila ay Article 70 o yung tinatawag na parang fifth crime of the ICC at yung crimes against or offenses against the administration of justice. Kung dito po sa Pilipinas, parang obstruction. Mm. Mhm. Medyo mababa. Pero yung mismong kaso na crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression at genocide, wala pa pong ginagranta ng interim release kung ganon ang kaso mo. At pangalawa, kailan? Merong ginagrantan pero kalaunan na. Yung meron nang naipasok sa korte na ebidensya. Dito hindi pa nga po tayo nagkakasimula dun sa confirmation of charges hearing. Proposed charges pa lang. Kaya sa tingin ko malabo na kakatigan, ibig sabihin mo nun, papanigan ng korte, yung apela ni Duterte. Mananatiling nakakulong si Duterte habang umuusad ang trial.